Praise. Praise. Rinig po ba? Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome back sa mga bumabalik. Nice to see your faces again. And today is our last Friday of the month, which is our theme for this month is recharge in prayer and worship. The first 3 weeks was delivered by our pastor about prayer, and last week Pastor Condra delivered the beautiful message about worshiping. This time, we will tackle about recharging spiritually in troubled times, and I entitled my message as Low Bat. Pagka nalobat po tayo, ano po normally ang ginagawa natin? Siyempre magre-recharge. Pagka physically tired, emotionally tired, either pupunta tayo or magkaroon tayo ng entertainment or sports or kakain sa labas. Para din tayong battery. Ang battery po, kailangan nating i-recharge. And another facts about battery is mayroong lifespan. Ang tao din ganoon po, we need to recharge, we need to eat, we need to drink, we need to relax, we need to sleep. And then we know that we have also our lifespan. The lifespan of battery, it depends on how you use. Ganon din ang tao. Ang lifespan ng tao, not unless na-aksidente ka, normal na living, it depends on how we take care of our body. Meron pong mag-asawa, bagong kasal, dalawa silang magkumpare, ikinasal silang sabay, after 2 years nakita sila, tinanong niya yung kaibigan niya, sabi niya, pare, kumusta yung pag-aasawa mo? Kumusta yung misis mo? Sabi niya, buti pa yung battery ng sasakyan ko, tumagal ng 2 years. Yung asawa ko, hindi tumagal ng 2 years. Meron naman pong nag-apply ng trabaho, nakita niya bakante sa paggawa ng battery. So, siyempre, pag nag-apply ka ng trabaho, magtanong-tanong ka, sabi niya, sir, maganda bang pasahod yan o maganda ba pamamalakad yan sa paggawa ng battery? Sabi nung empleyado doon, maganda naman ang company namin. Maraming positive, marami ding negative. So, yun po ang ating introduction. Human life is like a battery and we need to recharge every now and then, and we know that we have our lifespan, as I've said, and to recharge fully our batteries, we need some energy, we need some source, like pagkain, tubig, or time to sleep. But despite recharging our battery, kahit po maayos ang ating pagre-recharge, actually po, ang concept po sa battery, para po tumagal ang buhay ng battery is, lang po. Para po tumagal ang battery natin, wag daw po natin isi-zero or dead battery, like pag 30% na, kailangan recharge na. Pagka ni-recharge mo ng recharge hanggang 100% all the time, hindi rin po tatagal ang ating battery. Although hindi sinasabi ng mga well-known manufacturers, But according to a scientific study, ang battery po ng mga gadget is you have to charge when it is 30%, and you have to stop when it is 80%. Ganun po. Ganun din po ang tao. Pag mag-recharge tayo, gusto natin 100%, kain tayo ng kain, tulog ng tulog, ang mangyari po, magkakasakit tayo. Di po ba? So, ganun po ang metaphor ng battery sa ating buhay. And despite of our effort to recharge, to have a good sleep, to have a good food, and maayos na pagre-relax, hindi pa rin natin maiwasan ang mapagod, manghihina, ma-depress. Alam niyo kung bakit? Because we are living in this world where the world is becoming difficult and difficult every year. And dito tayo namumuhay sa mundo na mayroong pandemic, mayroong economic crisis, mayroong natural calamities, bagyo, lindol, baha, bulkano sumasabog,
dishonest politicians, mayroong DDS, may RED, may kung ano-ano pang mga appellations, may religious fundamentalism, mayroong water and food crisis. Lalo na ngayon, Ramadan, mahal ang pagkain, ano? Ay, nung isang gabi nga, nag-grocery kami ni Alma, nagulat kami, saging napakamahal, dating 5 na ngayon, 8 na. Ay sabi nung nagbabantay doon, Ramadan kasi kaya mahal ang mga pagprutas. So yung wife naman, mabait siya, nagtitipid. Sabi niya, 1 kilo lang daw saging at ilang pirasong prutas. So sabi ko, mabait ang asawa ko nagtitipid. So, kinain namin nung kinabukasan, nung gabi, sabi niya, Dad, labas tayo. Bakit? Wala nang prutas Akala ko nagtitipid, yung pala gusto lang lumabas araw-araw. So yun po ang ating mga nararanasan everyday. Mayroong problema sa mga relasyon, normal na maghiwalay, normal na nag-aaway, personal gain, laging nauuna, pleasure. Noon, mayayaman lang ang gustong magbakasyon. Ngayon, kahit sino pwedeng magbakasyon. Depression, loneliness, fear, workload. Dati ang opisina mo, 10 ang nagtatrabaho, ngayon 5 na lang, ganun din ang workload. Ibig sabihin, everyday, pahirap ng pahirap ang ating trabaho. Discrimination, mga sakit, kung ano-ano mga sakit na lumalabas ngayon. Joblessness, walang trabaho or job security, walang kasiguran, mamaya bukas wala ka ng trabaho. Social media. Sa halip na society, people now are 80% of our life in the social media and meaningless tradition. Lahat po ito, dito tayo namumuhay sa mundong punong-puno ng ganito. And at the end of the day, kahit ganong relax natin, kahit anong kasarap ng pagkain natin, napapagod tayo. Napapagod tayo, nadidepress tayo, nalulungkot, natatakot, lahat na lang ng mga negative emotion ay nararanasan natin. Pagka mahina-hina ka, bumibigay ka talaga. Lalo na ngayong pandemic. Pagka kasing mayroong pandemic, konektado yan. Economic crisis, walang trabaho, konektado lahat. And it affects our cycle of life. This current world situation affects our daily life. Naapektuhan yung normal na takbo ng buhay natin. Siyempre, pagka mayroong mga economic crisis, mayroong pandemic, maapektuhan natin mga trabaho. Kung apektuhan natin trabaho, maapektuhan natin finances. Diba? Lipat tayo ng trabaho, lipat yun, hanap ng mga opportunity, naapektuhan natin finances. Pag naapektuhan natin kita, andyan ang mag-aaway na mag-umpisa na mag-away, yung mga anak natin, nababawasan yung mga allowances, yung wife nahirapan na mag-budget, yung mga in-laws natin na sinusuportahan din, nagkakagulo na. Pagka nagka-problema ang ating relationship, magkakaproblema din nating emosyon. Kasi na-problema na tayo, hindi tayo makatulog, masyado na tayong stress, masyado na tayong restless kung paano natin patakbuhin ang ating buhay para ma-survive ang isang araw, isang linggo, isang buwan. Pag naapektuhan ang ating emotional life, maapektuhan din ang ating spiritual life. Di ba? Kung nag-aaway kayo lagi ng pamilya, anak, ang tendency po, manlalamig din tayo sa ating spiritual na buhay. Minsan pa, pagka nagkagulo-gulo ang pamilya, ayaw magpapakita sa church, ayaw magpapakita sa G-group. Minsan, pag nakita mo, ang sasabihin, bro, bakit hindi ka na nakikita sa church? Anong normal na sagot? May pinagdadaanan ako Kaya saka na lang. Yun naman pala, may pinagdadaanan, padaanin mo na. Huwag mo nang patagalin. Di ba? Padaanin mo na. Di ba? So, this is the cycle that we are facing every day. It starts with problema sa buong mundo, naapektuhan ang ating mga finances, naapektuhan ang ating relationship, ang ating emotional life, spiritual life, and at the end of the day, ang nangyari sa atin, pagod, tired, depressed. Parang nawawalan tayong pag-asa. Pagka lagi kang emotionally unstable, lagi kang nag-iisip ng masama, negative, paano na kay mga anak ko?
Paano na kaya ang future? Paano na mga plano? Di ba? Why not why not reverse the cycle? Because we started with kung ano yung nakikita natin. The reason why we are here today, because we need to reverse the cycle. We have to start with our spiritual life. Ayusin natin ang ating spiritual life para umayos ang ating emosyon. Pag maayos ang ating emosyon, maayos natin ang ating mga relasyon, and blessing will follow. Paano natin gagawin yun? We are living in this world where it's really getting difficult every day. And kahit Kristiyano na tayo, bumibigay tayo. Amen po ba? Hindi tayo ganun ka-confident na, Kristiyano ako, whatever happens, happens. No. Nandun pa rin yung pagiging tao natin, magiging mahina natin minsan. So, our passages today is very common for us. Maybe we hear this 100 times sa mga sermons, at saka ginagawa na ng kanta to eh. Diba? Come to me, and I will give you rest. It is taken from Matthew chapter 11, verse 28 and 30. Basahin ko na lang po. Ang sabi po dito, sa verse 28, come to me. Sino tinawag niya? All you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lagi nating naririnig to, but because we don't understand really the passage, and to think na ang nagsalita nito is the Lord Jesus Christ. Ang sabi niya sa 29, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Shall we bow our heads in prayer? Heavenly Father, we come before you, knowing and acknowledging, O God, that we are helpless. We are weak, O God. And we are tired and burdened of our everyday life. All these factors, O God, it affects our life, our relationships, our emotions. We are here, Panginoon, upang makinig sa iyo sa inyong mensahe sa hapong ito. Lord, teach us, O God, how to be gentle and how to be humble in our hearts to find really the real rest of our soul. I commit to you, O God, this message this afternoon. Use me as an empty vessel, O God, to bless your people. Lord, I ask this prayer in Jesus' name. Amen. Sa passage po na ito, let us start with verse 28. Ang sabi dito, all you who are tired, come to me. Kalimutan ko. Anong ibig sabihin? Come to me. Meron pong invitation. Merong invitation ng Panginoon. Bakit? Kitang-kita ang kondisyon natin. Sa mukha pala natin ngayon, kitang-kita ng Panginoon kung anong kondisyon meron tayo. Hindi pa tayo humingi sa Panginoon, nakikita na niya ang ating puso, ang ating paghihirap, ang ating dinadanas. Kaya sabi niya, come to me, all of you who are weary and burdened. Sino ba yung hindi napapagod? Sino ba yung hindi na nabibigatan? Wala. Ibig sabihin, ang inimbita ng Panginoon, lahat tayo. Walang exemption. Ang tinawag po dito ay lahat. Ang invitation po ng Panginoon, hindi niya tinanong kung anong hirap mayroon tayo. Ang tinanong niya, come to me. Ano po ibig sabihin? Person to person. It's personal. Come to me, it's personal. Hindi niya sinabing, pag nahirapan ka, just come to church, or come to religion, or come to the pastor, or come to the elders, or come to the brothers and sisters. Just an invitation saying, come to me. He wants to develop that relationship between you and Him. Just come. Come. Regardless of whatever hardships, struggles, troubles we are suffering, just come. Merong invitation. Sino yung invite? Tayo. Anong condition natin?
tired and burdened, anong promise ng Panginoon? I will give you rest. Di ba parang formula lang eh. Come to Jesus because He knows you are tired and weary and He will give you rest. Parang napakadali naman pala, ano? Pero hindi ganon. Meron siyang instruction. Tingnan niyo po ang instruction sa verse 29. Ang instruction niya is, take my yoke upon you and learn from me. Ayun, mabigat. Ano ba yung yoke? Hindi yung yoke sa egg, ha? Yung egg yolk, hindi yun. Yung yoke yung nilalagay dito sa hayop. Ang tawag dyan sa Tagalog ata ay pamatok. Sa Bisaya, yugo. Pamatok yung nilalagay sa yugo para hatakin yung load. Ang sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Ano po ang kanyang reason? Ang reason niya, because I am gentle and humble. Anong kanyang promise? I will give you rest. I will find rest for your soul. And His additional promise, His yoke is easy and His burden is light. Now, alam na ng Panginoon, alam na natin ang ating kalagayan. Alam ng Panginoon ang ating kalagayan. So how do we recharge? If we are burdened, if we are tired, na parang gusto nating sumuko, in fact, maraming sumusuko ngayon. Sabi po sa World Health Organization, sa buong taon po, for the last 3 years, ang average po na nag-suicide is 800,000 people. Ibig sabihin, every 40 seconds, meron pong isang nagsusuicide. Bakit? We are living in this world, as I mentioned earlier, na talagang napakahirap. Much more ngayon na pandemic na. And this is the time where nandito tayo sa matinding pagsubok, nandiyan pandemic, that we have to rise up as Christians, as believer in Christ. This is the time we show that we have confidence in our faith. We have confidence that we trust our Lord Jesus Christ. And how? We have to recharge spiritually in times of trouble. How? Number 1 po. How to recharge spiritually in times of trouble? Number 1, accept the Lord's invitation. Verse 28. Anong invitation niya? Come to me. Simple lang po. Come to me. Just come. Ang sabi, pag lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya tatakwil. Sabi sa John 6:37, whoever comes to me, I will never reject them. Kung sinong pupunta lalapit sa Kanya, hindi Niya itatakwil o itataboy. Tatanggapin Kanya. Yan po ang promise ng Panginoon. But our problem is, despite of our difficulties, despite of our troubles, we are continuing, doing our own, magagawa ng paraan, kaya ko to. Keeping our pace, our own pace, keeping our ego, we are ignoring the Creator's manual and instruction to come to Him. In order to come to Him, we need to give up at some point in our time. We need to give up. We need to take a break. We need to pause. Nothing happens if we continue to do the same thing every day dahil alam natin, on our own, kaya natin. Kaya ko to, naranasan ko na to eh. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Kinakaya natin and we end up tired, burdened, depressed. Na, sabi ko nga, yung ibang tao ay gusto nang mag-suicide. Ang sabi po ni Albert Einstein, doing the same thing over and over again but expecting the different result is insanity. Yung bang lagi tayong ginagawa, yung parang pag-discipline natin mga anak natin. Gawin mo to, kailangan gawin mo to kasi yan ang gusto ko sa'yo. Paglaki mo, tandaan mo yung mga sinasabi ko. Araw-araw, yun ang sinasabi natin sa anak natin, hindi yun ang gusto niya. And we expect na ang anak natin mag-respond, one day, ang anak ko nagbabago, natanggap na niya. No.
You are doing the same thing and expecting the result. Ayaw kong tagalogin yung insanity kasi parang mahirap bigkasin. Siguro naman naintindihan nyo. Doing the same thing is not bad. Kung inuulit mo ng inuulit, hindi yan masama. We need to perfect something. Ang masama is you expect different result. Yung ganun din ang ginagawa mo, gusto mong baguhin yung asawa mo, lagi kang nagagalit sa kanya, gusto mong baguhin, huwag mong baguhin. And you expect one day na, baka kabum, biglang nagbagong asawa mo na aayon sa gusto mo. Siya yun eh. Pag sumunod siya sa gusto mo, hindi na siya yun. Ikaw na yung nasa kanya. Ikaw na yung nasa anak mo kasi yun ang gusto mo eh. Di ba? Tayong mga parents, gusto natin mga anak natin, magiging kamukha natin. Sa panahon na yun, mahirap na yan. Pag engineer ka, hindi mo pwedeng piliting anak mo maging engineer. Pag nurse ka, hindi mo pwedeng piliting anak mo maging nurse. Hindi pwedeng kinukontrol natin ang tao. We have to pause sometime. Kasi pag we keep on controlling things, hindi tayo makalapit sa Panginoon. Hindi tayo makalapit. The reason why we are so stressed because we don't give up. Overtime ng overtime, kayod ng kayod. Kasi may target ako eh. Gusto ko matapos yung bahay ko. Alam nyo, ang mga Pilipino po, mayroon pong mga habit at mentality, ano? Ang una po ng habit ng mga Pilipino is manyana. Yung utusan mo yung anak mo, anak, maghugas ka ng plato. Mamaya na. Everyday ganun ang sinasabi. Akala ko mamaya na, yung pala, manyana. Manyana pala ang sagot. Di ba yung mga asawa natin, pag inutusan natin, bukas na yan. Ang pangalawang habit ng tao or mentality ng tao is crab mentality. Crab mentality. The reason why is we are so stressed, kasi meron tayo niyan. Pag mayroong medyo na-promote sa opisina, ay hindi pwede yun, mas magaling ako dyan. Gawa tayong paraan. Di ba? In 2018, merong 2 Pilipino nagtayo ng restaurant dito sa alin. VIP restaurant. Ang ganda ng pangalan. Noong panahon na yon, siguro mga Pilipino restaurant sa alin, mga 10 lang. Maganda ang kitaan ng VIP, maganda ang pangalan nila. Biro mo naman, mayroon silang batil patong at saka balbakwa. Wala yun sa ibang restaurant. Nagkapangalan sila. Pag mayroon crab mentality ang tao, magtayo akong restaurant. Alam niyo po, the last 2 years, kung ilang restaurant ang naitayo sa LA? Bakit? Bakit ka magtayo ng maraming restaurant? Ang Pilipino sa LA is only 40,000 OFWs. Ang ginagastos natin sa restaurant everyday is 50,000 dirham. I-divide mo sa 10 restaurant, 5,000, bawat isa mayroong 5,000. Ngayon, 20 na ka-restaurant na Pinoy. Paano kita mo? 2,500, 3,000, depends on lasa ng pinapang. Ang ginagawa yon, babaan ng presyo, pasarapan. Ano nangyari? Nalugi. No wonder, nagsara ang Max, nagsara ang Makati, nalugi ang ganito, nag-alugi. Bakit? Because of our crab mentality. Example lang po yun. Kaya may narinig nga ako, magtatayo na naman ng restaurant daw next month, mga Pilipino. Talagang hindi tumitigil ang crab mentality ng Pilipino. Hindi ko po dinidiscourage mag-business, ha. Ang ating po pinag-usapan, ito yung ugali ng mga tao. Magtatayo daw next month, ang pangalan ng restaurant Mang Tomas at saka Mang Kepwing. Kung ano-ano ng mga pangalan lumalabas eh. Diba? Just to make it parang locally name restaurant, diba? Ang pinakamahirap pong mentality ng tao is crab mentality, frog mentality. Alam niyo yung frog? Pag ang frog, nilagay mo sa kalderong mainit, lulundag yan. And according to Guinness, kayang lumundag ng palaka ng 10 feet. Ganon siya kalakas lumundag. Pero pag ang frog, nilagay mo sa malamig na tubig, inuunti-unti mong iniinit, hindi yan lulundag. Kasi ectothermic ang katawan nila. Di ba? Cold-blooded, ang temperature ng palaka, hindi katulad sa atin na O2 control, 36, 37. Ang palaka, pwedeng maging 13, pwedeng maging 30. Kasi ang temperature nila, yung maayon kung anong temperature sa paligid. Ang palaka, pag iniinit mo, hindi yan lulundag. Gaganong-ganon lang yan sa loob ng kaldero. Alam nyo ba,
na ganun tayong mga tao? The reason why we are so stressed, because tinitiis natin. Tinitiis natin na kaya, because we are so ambitious. We are proud. Mayroon tayong ego, mayroon tayong pride. Tinitiis natin, pag hindi na kaya, bumagsak na ang katawan, bumagsak na kung ano-ano mga pinasok, saka pa lang tayo lulundag. Just like the frog. Alam mo yung frog? Pag uminit, pag mainit na, malapit na kukulo, doon siya lulundag. Hindi niya alam, hindi na kayang i-adjust ng katawan niya, hindi niya kayang lumundag, mamatay na lang siya. Ganun po ang mga tao. We have that frog mentality na kaya namang umalis eh. Lalo na yung mga gumawa ng mga immoralidad. Nag-umpisa lang sa mga Facebook hanggang sa kung ano-ano ang mga nangyari. Why? Because of that frog mentality. Kaya ko to. Diba? The second factors that we have to recharge our spiritual life in times of trouble is take the Lord's instruction. We have to take the Lord's instruction. Ano yung sabi niya? Take my yoke upon you and learn from me. This is the challenge. Take my yoke. Lord, ang dami ko ng kargay. Bakit dagdagan mo pa ng isang pamatok? Dadagdagan ba? Hindi. Hindi kanya dadagdagan. Why? Diyos siya, He is Lord. He don't have load. The reason why He said, take my yoke, because He want to divide the load. Kung ano yung dinadala mo, you have to yoke together. Dalawa na kayong magdadala ng load nyo. That's why sabi niya, I can give you rest and my yoke is easy. Why? Dalawa na kayong mag-load. When you hook up with the Lord, hindi ka na tatakbo, hindi ka na mag-overtime para kumita. Why? You will walk according to the pace of the Lord. Hindi ka pwedeng kumaliwa, hindi ka pwedeng kumanan because you are hooked up in the same load. Kailangan sabay-sabay na kayong lumakad kung ano yung gusto nyong pupuntahan. Ito yung sabi ng Panginoon, take my yoke upon me. Take my yoke. Dalhin mo yung pamato ko dahil ito ang magdadala sa atin para gumaan ang ating pakiramdam, para ang ating buhay ay gumaan. That is the Lord's instruction in order to recharge our spiritual life. Ang sabi niya, learn from me. Why? Anong sabi niya? Learn from me. Because I am gentle and humble. The reason why we are so stressed, because we are not gentle and we are not humble. Gusto natin mabilis. Kaya nga, parang hindi natin naramdaman, Friday na naman eh. Bakit? Sobrang bilis ng pacing natin. Laka dito, racket doon. Ang dami nating ginagawa. Sobrang bilis ng pacing natin. Ang sabi ng Panginoon, learn from me because I am gentle and humble. Anong opposite ng humble? Arrogant. Pag ang tao ma-pride, ay talagang ma-stress ka. Babalik sa atin yan. Magkakaroon ka ng kaaway, magkaroon ka ng mga hindi maayos na relasyon because you are so proud. Take my yoke and learn from me. Learning from Jesus is very, very challenging. You know, we are trying to control everything in this world, including our families. Gusto natin kontrolin lahat. Yung mga anak natin, gusto natin kontrolin. Na paglaki mo, kailangan maging professional ka. Yung asawa mo, kailangan magtrabaho para makatayo ng bahay, makabili tayo ng kotse, maayos ang kinabukasan natin mga anak. We are controlling things. We cannot control anyone in this world. Kahit anak nyo, hindi nyo kayang control. We can guide them, but we cannot control them. We cannot control our boss. We cannot control our parents. We cannot control our relatives. The reason why we are so stressed, kasi we are controlling so many things in our life. Kailangan, we have to give up control. We have to give up control sa lahat ng bagay.
We need to hook up with Jesus sa kanyang pamatok. Alam nyo, ang kaya lang natin kasama ko, ang kaya nating kontrolin lang, ano yun? Self-control. Ang kaya lang nating kontrolin ating sarili. Pagka ikaw chinismis sa opisina, ano normal na reaksyon? Magagalit ka, habulin mo, awayin mo, mali. Kasi hindi natin kayang kontrolin yung mga tao nagchichismis sa'yo. Buhay nila yun, chismosa na sila eh. Ipinatulan mo. Nag-post sa Facebook, pinatulan mo, mali. We cannot control people. We cannot control how they write, what they write. But we can control something. We can control ourselves. Kaya nga doon sa Galatians, di ba? Ang fruit of the Holy Spirit, nilagay yung self-control sa huli. Bakit? Kasi pag huling nilagay, mas madali nating tandaan. Di ba? Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Doon po tayo, when we are controlling ourselves, mas madali nating kontrolin ng iba. Kasi hindi tayo reactive eh. Ma-stress lang tayo pag nag-react tayo. When everything in your life is heavy, pagka araw-araw na lang, napakahirap ng buhay. Pakiramdam mo, napakahirap. Napakabigat. Pag uwi mo sa bahay, sa halip na mag-relax ka, problema naman. Pagka ganun ang naramdaman mo sa buhay mo, bilang Kristiyano, isa lang dahilan yan. You are not yoking together with our Lord Jesus Christ. Nagsulo tayo. Pag nag-isa ka, automatic yan. Mapapagod ka. You are not yoking together with our Lord Jesus Christ. Nagsulo tayo. Minsan, lapit kay Lord. Minsan, hindi. Kaya minsan, pag nagkasakit tayo, di ba? Minsan, pag nagkasakit tayo, nangyari, nakahiga. Si Lord na ang gumawa ng paraan. Kasi pag nakatayo tayo, hindi natin nakikita si Lord eh. Pag nakahiga tayo, nakatingala tayo sa langit. Naalala natin si Lord. Diba? Psalms 23, He laid my back on the green pastures. Pinapahiga tayo ng Panginoon para maalala lang siya. In order for our problems to be hooked up with our Lord, kailangan ang load natin, ipapasa natin. Hindi ibibigay sa Kanya lahat. You have to yoke together. Sabay-sabay dapat tayo sa Panginoon kasi hindi tayo bibilis. Why? Because the Lord, hindi siya nagmamadali. We are working together on God's pace. Yung bilis niya, yung bagal niya. Tuturuan tayo. Kasi kaya nga sabi niya, I'm gentle and humble. Number 3 po, ganyan po ang mga load ng pamatok yung nilalagay sa ano. So kung ganyan ang load mo, talagang mahirap, isa ka lang eh. Diba? Lalo pag ganito ang load mo. Ganyan nakatambak ang problema mo, sobra ng dami, no? Yung nakalagay sa ulo, yan po yung yoke, yung puti. Yan po yung pamatok. Pag ganyan ang load mo, ano bang pupuntahan mo? Babagsak ka. Diba? Sabi sa Psalms 142:3, When my spirit felt weak within me, you know my path. Pagkakasama mo ang Panginoon, yoke with Him, He know your path. Alam mo yung pupuntahan mo, kasama mo siya eh. Sabay kayo nag-carry ng load eh. Number 3 po, trust, sorry po, maling spelling. Trust the Lord's promises. Trust po, T-R-U-S-T. Trust the Lord's promise. Verse 29-30, ano pong promise niya? He will give you rest for your soul, and His yoke is easy, and His burden is light. Trusting in God means whatever we suffer, whatever we go through, we know that in the end, it is for our ultimate good. Because our God, who does care, even sometimes, para kasing pakiramdam natin, minsan pakiramdam natin wala si Lord, no? Di ba? Pagka yung nasagad ka na, yung dasal ka ng dasal, pakiramdam mo hindi ka niya pinapakinggan. Minsan, ganon si Lord. Alam niyo yung Old Testament saka New Testament, it took 400 years to bridge the gap. 400 years
napakatahimik ng Diyos. 400 years, walang propeta, walang revelations, but it was break. It was broken by a cry of a baby when Jesus was born. Yun ang pinakamagandang nangyari after 400 years. Pag pakiramdam nyo, tumahimik si Lord, ibig sabihin, meron siyang ginagawang maganda, inihanda para sa atin. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Sabi po sa verse 29-30, He will give rest for your soul, and His yoke is easy, and His burden is light. Alam niyo si David? David is a man who's after God's heart. But in one point in his time, bumigay din si David. Yung hinabol siya ng mga sundalo ni Saul, takot na takot siya. Ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? Sounds familiar? When Jesus was crucified on the cross, the same words na lumabas sa bibig ng Panginoon was also uttered by David. My God, why have you forsaken me? Why have you so far from saving me, so far from my cries and anguish? My God, I cry by the day, but you do not answer. By night, but I find no rest. Nandun siya sa gubat o sa desyerto, nagtatago. Dasal ng dasal, umiiyak si David, walang sagot. Bakit? Parang tayo. Ang nakikita natin, pandemic, COVID, pandemic every day. Halati, 350,000 sa India, sa Philippines, 9,000. Ganon na lang nakikita natin. Parating si David, ang nakikita niya yung mga hayop na pumapaikot, na pumapalibot sa kanya. Yung mga sundalo na, sabi niya, Lord, nangangatog ng mga buto ko. Kakatay na, huli na, kakatay na ako. But yet, sabi sa verse 3, tingnan niyo po kung paano si David. Sabi niya, yet, you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you, our ancestors put their trust. They trusted, and you delivered them. To you they cried out, we're saved, and in you they trusted, and were not put to shame. Suddenly, naalala ni David kung gaano ka banal ang Diyos na kinikilala niya. Kung paano sumamba ang mga Israelites sa Kanya. Kung paano yung mga ninuno niya nagtiwala sa Panginoon at paano siya, how God delivered from their enemies. From Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, naalala niya. Nung naalala niya, God delivered David. You know, even Saul was delivered to David. Sa 1 Samuel chapter 23, meron siyang opportunity na kaya niyang patayin si Saul pero hindi niya pinatay. Bakit? God delivered. When you trust God, He do something. So ang problema natin panatiwala. Kasi ang sinabi ng Panginoon, come to me. Okay, madali yan. Punta ako sa iyo. Anong instruction? Anong instruction ng Panginoon? Take my yoke and learn from me. Kaya naman. Learn from me. Ang kanyang promise, I am gentle and humble. Medyo mahirap. Medyo challenging. Di ba? Paano tayo magtiwala sa Panginoon? You know, it's an issue of trust. It's an issue of faith. Sabi po sa Romans 10:17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Faith comes from hearing. Kaya tayo nandito eh. Faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. About Christ. And Christ, nandito siya ngayon. He is, you know, mga kapatid, we will not take this for granted, this invitation, because if we take for granted, you know, we just come here and come out like nothing happens.
We should come out and come in and come out different now because God's invitation is here to come to Him and take His yoke and learn from Him to have that rest, to have that easy yoke. Sabi ni C.S. Lewis, it's not the load that breaks you down, it's the way you carry it. Hindi yung dami o hirap ng load na meron tayo. It's how you carry it. Mga kapatid, our hope is only in the Lord. Sabi po sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Lahat naman tayo napapagod eh. At walang magawa dito sa mundo. Kahit anong ganda ng palabas ng K-drama, walang magawa yan. Pagkatapos ng K-drama, iyak ka lang, sumakit pang dibdib mo. It's temporary. It's temporary. Our hope is in the Lord. Those who hope in the Lord will renew their strength. Ang ating kalakasan magmumula sa Panginoon. Kaya ngayon, I challenge each and every one to you before we run out of time. First, ngayon, we have to accept the invitation of Jesus Christ. We have to come to Him. Kahit anong klaseng problema meron tayo, we have to accept this challenge. This challenge is to accept His invitation to come to Him and take that rest from Him. Mga kapatid, ang problema natin, hindi yung pagod sa katawan or pagod ng ating muscle. Ang pagod natin, kaya tayo nahirapan. Now why we are burdened and weary? Because ang pagod natin ay nasa isip, nasa ating emosyon. It's a spiritual thing. It's our soul. And nothing in this world can feel that problem. You know why? Because God created a vacuum in our heart, in our mind, that only God can fill. No amount of entertainment, no amount of love life, good family, good possessions, magandang trabaho could fill that because God created it para tayo lumapit sa Kanya at hanapin yung para mapunuan. Kaya yung mga mayayaman hindi tumigil sa pagyayaman because they tried to fill up that vacuum but they cannot fill it. Only God can fill it. Brothers and sisters, pwede bang tawagin mga praise and worship? Brothers and sisters, how we charge the Spirit in troubled times? Accept the Lord's invitation. Come to me. Number 2, take the Lord's instruction. Anong instruction niya? Take my yoke, learn from me, because I am gentle and humble. Number 3, trust the Lord's promise. Trust the Lord, just like David. He turned around. He will give the rest for our soul, not for our body. Vitamins lang yan eh, energy drink lang yan. It can heal it, but our soul cannot be healed. It is only God can heal us. Shall we rise? Brothers and sisters, we will worship the Lord one more time because He is here. Ang sabi niya, come to me. This relationship we have to feel tight, and we start it right now. We will worship the Lord one more time, feel Him, and tell Him, Lord, I will come to you. I will take your yoke. I want to be like you, just like you, like your promise, like your instruction to be humble and easy. Shall we sing this song from our heart? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship His holy name.
Come on, church. It's time to sing your song again. Whatever may pass. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Come on, church. Let's bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship Your holy name. Shall we bow our hearts in prayer? Hallelujah, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Lord, thank you for your reminder, oh God. Thank you for your word. Lord, we accept that silence that we come to you, no matter how hard it is. Regardless of our situation, Lord, no amount of pandemic can change this challenge, oh God. Lord, we accept your challenge, Lord. We will take your yoke. We will yoke upon together to you, oh God. And we will accept your instruction to learn from you, God. And above all, to trust you. Thank you, Lord. Bless these people around you here, God. Abutin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, Lord. Sampu ng kanilang pamilya dito sa Alen hanggang sa Pilipinas, Panginoon. Lord, I pray for our country. I pray for this country, O God. Bless this, Lord. Lord, turuan mo po kami na lumapit sa iyo sa lahat ng oras, Panginoon, upang sabay-sabay po namin maramdaman na kasama ka namin sa aming mga dinadaranas, Panginoon. Lord, thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you for your love. I ask this prayer in Jesus' name. Amen. Peace. Thank you very much. We'll just go out quietly, and again, as you go out, you can share whatever the Lord is leading you to give to the Lord. Dun po sa likuran. Pagpalain po tayo ng Panginoon. And again, please do not stay dito sa labas. Just go on dun sa car park. Salamat po. God bless us all.